NBA binati si LeBron sa bagong milestone. Ang laking pera ang nanakaw kay Ja Morant. NBA ginawang espesyal ang pagbabalik ni Butler laban sa Miami Heat. At stats na ang nagsasabi, si Butler at Curry ang best duo ngayon. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Si LeBron James at Luka Doncic ay nahihirapan pang mahanap ang kanilang rhythm sa kanilang unang tatlong laro bilang magkasama sa Los Angeles Lakers matapos matalo sa huling dalawang laban sa mga kuponang hindi gaanong malakas. Nitong Biyernes, sinubukan ng Lakers na makabangon mula sa kanilang pagkatalo sa Utah Jazz sa pamamagitan ng laban kontra sa Portland Trail Blazers sa kanilang home court. Ngunit kinailangan nilang gawin ito ng kulang sa tauhan dahil si Doncic ay hindi nakalaro habang unti-unti pa niyang binabalik ang kanyang laro matapos gumaling mula sa calf injury. Bago ang laban kontra Portland, si LeBron ay nakapagtala na ng 1,541 career NBA games na siyang pumapantay kay NBA legend Vince Carter sa pangatlong pwesto sa pinakamaraming laro sa kasaysayan ng liga. Ngunit noong sinimulan ng referee ang jump ball para simulan ang laro, opisyal nang naisulat si LeBron sa kanyang ika-1542 NBA game na nagbigay sa kanya ng solong pagmamay-ari ng ikatlong pwesto sa all-time games played list. Nagbigay ng pagbati ang NBA kay King James matapos ang kanyang makasaysayang tagumpay. Congrats to King James of the Lakers for moving into third on the all-time games played list. Maraming NBA fans ang humanga sa haba ng career ni LeBron na ngayon nasa kanyang ika-22 season sa liga. Sa social media, nagbigay sila ng kani-kanilang reaksyon. Bron finna be the all-time leader of all the stats, sabi ng isang fan. The way he moved into third all-time in games played is so tough, komento ng isa pa. He will move up to 1. Congratulations King James, ayon sa isa pang tagahanga. Mayroon ding mga fans na nagkumpara kay LeBron sa ibang NBA legends. How the F didn't Kobe make the top 10 on this list? Post ng isang fan. Damn, I didn't know he hadn't passed Vince Carter already, ani ng isa pa. Robert Parrish, I was not familiar with your game, biro ng isa pang commenter. Ngayon, si LeBron James ay sumusunod na lamang kay Kareem Abdul-Jabbar with 1,560 career games para sa pangalawang pwesto at kay Robert Parrish 1,611 career games para sa unang pwesto sa all-time games played list. Matapos ang laban kontra Trail Blazers, muling maglalaro sina LeBron at ang Lakers sa linggo, kung saan haharapin nila si Nikola Jokic at ang Denver Nuggets. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa bagong milestone ni LeBron? Sa ibang balita naman, ang pagiging isang NBA player ay may mga pros at cons. Bagaman ang kasikatan, pera at tagumpay ay mga bagay na gustong makamit ng kahit sino, may mga negatibong aspeto rin ito. Paulit-ulit nang nangyayari na ang mga bahay ng NBA players ay ninanakawan o sinisira habang sila ay nasa road trip. Sa kasamaang palad, ang pinakahuling biktima ng ganitong insidente ay ang Memphis Grizzlies guard na si Ja Morant. Ayon sa ulat ng TMZ, nilooban ang bahay ni Morant noong Disyembre habang nakikipaglaban siya kontra sa Golden State Warriors. Mahigit $1 milyong na halaga ng mga gamit ang nawala sa naturang pagnanakaw. Ayon sa mga lokal na ulat, ang 25 taong gulang na guard ay tinukoy bilang professional athlete 6 sa federal complaint na isinapubliko kamakailan, kung saan sinasabing ninakawan ang kanyang bahay habang siya ay nasa FedEx Forum upang maglaro laban sa Golden State Warriors. Isang nakakalungkot na sitwasyon ito para kay Morant, lalo na't sinusubukan niyang umiwas sa anumang gulo. Ang katotohanang nangyari ito noong Disyembre, ngunit ngayon lamang naiulat ay nagpapakita na hindi niya hinayaang makaapekto ito sa kanyang laro o mentalidad. Ibinunyag din ng TMZ na si Morant ay kabilang sa serye ng mga pagnanakaw kung saan Patrick Mahomes, Travis Kelce at Joe Burrow rin ang naging biktima. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang Golden State Warriors ay nagawa ang isa sa pinakamalalaking trade ng 2024-25 NBA season in deadline this February 7th, kung saan nakuha nila si Jimmy Butler mula sa Miami Heat kapalit ni Andrew Wiggins bilang bahagi ng isang multi-team deal. Sa pamamagitan ng trade na ito, umaasa ang Warriors na magkaroon ng isa pang huling pagkakataon para sa isang ikalimang kampeonato. Sa panahon ni Steph Curry, bumubuo ng bagong star trio nina Butler, Steph Curry at Draymond Green. Si Butler ay naging isang problema para sa Heat ngayong season.
siya ay nasuspinde ng 3 beses sa loob ng 1 buwan dahil sa patuloy na paglabag sa mga alituntunin ng team, pagsasagawa ng mga kilos na nakakasira sa team at sadyang hindi paglalaro. Dahil dito, maraming tao ang nakaabang sa pagbabalik ni Butler sa Miami sa Marso 25, kasama na siya mismo. Ito ang magiging unang beses na haharapin ng former Marquette star ang kanyang dating koponan. Sa simula, ang laban ay nakatakdang ipalabas sa NBA League Pass. Ngunit nitong Biyernes, inanunsyo na ang laban ng Warriors at Heat ay ipapalabas na ngayon sa national TV sa TNT ayon sa Heat writer na si Ira Winderman. Idinagdag ng TNT ang pagbabalik laro ni Jimmy Butler kasama ang Golden State Warriors sa Miami sa Marso 25 sa kanilang national schedule. Isinulat ni Winderman sa X. Tiyak na magiging isang love fest ito na dapat panoorin. Ang TNT ay orihinal na nakatakdang ipalabas ang laban sa pagitan ng New York Knicks at Dallas Mavericks sa parehong araw, ngunit sa sitwasyong ito, tila gumawa sila ng tamang desisyon. Mula nang dumating si Butler, mas gumanda ang laro ng Warriors na may record na 3-1 sa kanilang unang 4 na laro kasama siya. Sa kasalukuyan, nag-a-average si Butler ng 21.3 points, 7 rebounds at 5.3 assists per game. Susubukan ng Golden State na ipagpatuloy ang kanilang magandang laro sa Sabado laban sa Sacramento Kings. Speaking of Butler at magandang laro niya sa Warriors, ang team na pinamumunuan ni Steve Kerr ay may hindi kahanga-hangang record matapos ang mainit na simula ng season. Malinaw na, ang 36 na taong gulang na si Stephen Curry ay nangangailangan ng isang co-star at ang laro ng kanyang mga kakampi noong panahong iyon ay hindi sustainable. Habang muntik nang bumalik si Kevin Durant sa Bay Area, kung saan ang pangunahing issue ay ang trade na magaganap sa kalagitnaan ng season, kinailangan ng koponan na humanap ng ibang option. Nanatiling aktibo si Golden State General Manager Mike Dunleavy Jr. at sa huli, nakuha nila ang Miami Heat star na si Jimmy Butler sa isang blockbuster trade. Isa sa mga unang tanong ay kung paano magme-mesh sina Curry at Butler sa loob ng court. Bukod pa rito, may mga potensyal na issue tungkol sa malalakas na personalidad ni na Butler at Draymond Green. Ngunit sa kalaunan, lumabas na nais lamang manalo ni Butler at ang pag-alis niya sa South Beach upang sumali sa Warriors ay muling nagbigay ng sigla sa kanyang pagmamahal sa basketball. Ngayon, paano naglaro sina Curry at Butler bilang magkasamang Warriors? Sa pagkakataon na ito, may katuwang na si Curry habang si Butler naman ay muling nakabalik sa panalong landas kasama ang isang makasaysayang prangkisa at isang superstar na kakampi. Paano nga ba naglaro ang dalawa sa kanilang limitadong oras bilang magkasangga mula ng deadline? Isang kamakailang estadistika na ibinahagi ng StatMamba sa X ang nagbibigay ng pag-asa para sa Golden State. Mula nang maging magkasangga, sina Steph Curry at Jimmy Butler sila na ang may pinakamaraming puntos bilang duo sa NBA ayon sa StatMamba. Sa pagbabalik ng Warriors sa court para sa isang laban kontra sa kanilang in-state rival na Sacramento Kings, aasahan nilang maipagpapatuloy ng kanilang star duo ang tagumpay. Matagal ding hindi nakapaglaro si Butler dahil sa drama sa Heat, kaya magiging kawili-wiling makita kung paano siya magpe-perform kapag naibalik na niya ang kanyang regular na anyo sa laro. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?